yan? Ah! Oh my God! Magandang araw po sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon sa mga panahon na ito. Sana po kayo ay ligtas. So kakadaan lang po ng super typhoon na si Rolly at nag-iwan ito ng matinding pinsala lalo na po dito sa Bicol Region at sa Calabarzon. Gusto po natin balikan yung mga aral na maaari nating natutunan mula sa bagyong ito at kasama natin ngayon ang isa sa mga veterano na ng ganitong klaseng gawain. Walang iba kundi si Professor Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute. Hello, Professor. Maraming salamat sa oras ninyo. Ay, kamusta Atom? Good evening. Mabuti naman. So, Prof, matagal na rin po tayong magkasama sa iba-ibang mga disasters noon. Siguro simulan ko sa pagtanong kung ano ang iyong general observations doon sa naging pagtugon dito sa super typhoon na si Rolly. Oo, maraming salamat diyan sa tanong mo, no. Napakaganda niyan kasi very timely, no. Yung humagupit sa atin na si Rolly ay isa sa pinakamalakas na bagyo na naranasan natin ngayong 2020, no. Ng buong mundo 'yon, ano. So talagang napakalakas kasi ang kategorya niya ay super typhoon, no. Sa kategorya ng Pilipinas, ang super typhoon means it's more than 220 kilometers per hour. At nung naglandfall ito, bumaba ito, naging typhoon, no, hanggang sa tuluyan siyang medyo humina na talaga nung nasa West Philippine Sea. Pero habang tumatahak ito ng Pilipinas, ay malaki ang pinsala niya, no? At base do sa mga nakaraang mga pangyayari, ang ganitong klaseng bagyo ay lubhang mapaminsala. Mm-hmm. Unang-una, yung mga panganib nito. Ang bagyo mismo is the phenomenon, ano? Yung hazards, ang kailangan natin pinaghahandaan ay una, yung lakas ng hangin. Pangalawa, yung mga baha na pwedeng mangyari. Pangatlo, yung landslides na pwedeng mangyari dulot ng malakas na ulan. At saka yung pang-apat, storm surge. Lahat niyan, meron nangyaring ganyan, ano? Base doon sa nakikita natin sa social media. Kailangan pang pag-aralan kung ganong kalaki ang lawak, pero malaki ang ibinaba nung pagkamatay, no? But again, a caveat, no? We're still in the early days, no? So gusto natin malaman kung ilan talaga ang namatay. Sana hindi dumami ito. But overall, I would like to congratulate, no, the LGUs, no? The people in the community at saka yung government for doing as of this point a good job in handling the typhoon, no. So ngayon ay isang perfect opportunity ito para malaman ng mga tao na kailangan doon sa after search and retrieval, reconstruction and rehabilitation ay importante rin. These are phases of a disaster. Meron long-term prevention and mitigation, merong shorter-term na preparation, merong response phase, at meron din yung reconstruction and rehabilitation. Yan ay huwag nating kakalimutan. Importante yon kasi maraming hindi nakakabangon dahil dyan. Nabanggit niyo po yung Yolanda, no? Yung Yolanda o yung Haiyan, dahil ito yung ikinukumpara yung bagyong Rolly sa bagyong Yolanda in terms of yung kanyang power. Medyo similar yung kanilang power at landfall. Pero pwede po bang i-remind nyo kami na yung impact ng isang bagyo, paano bang sinusukat yon? Dahil hindi lamang naman yung lakas ng isang bagyo ang mapagpasya kung ano yung nagiging impact nito sa isang community. Ano po yung mga factors na nandyan? At ano yung mga factors na within our control para mapababa natin yung magiging adverse effects ng isang natural calamity tulad nito? Oo, yung mga impacts ng isang bagyo, no? Paano maapektuhan ang mga communities, no? Ay yung hazards na sinasabi ko, no? Lakas ng hangin, dami ng ulan,
yung dami ng ulan na pwede mag-trigger ng landslides, dami ng ulan na pwede mag-trigger ng baha, at saka yung storm surge na kakabit nung lakas ng hangin. Ano ba ang pwede nating na magawa doon? So, ang importante kasi, ang warning dapat maintindihan ng mga tao ay hindi lamang yung ilang araw na warning, na monitoring ng kunyari ng bagyo, merong tinatawag na people-centered early warning system. 4 ang bagay dyan. Kailangan unang-una maganda ang knowledge mo ng hazards sa bawat lugar. So kailangan yan very scientific, and the knowledge should be well enough to be able for the people to anticipate the future hazards that are bigger than the historical record. Kasi nga, yung mga tao kapag na disaster, yung mga survivors, sasabihin nila first time nangyari ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng baha. Ay nako, hindi pa nangyayari yung ganyan. And now you will hear that sa every disaster ganyan. And I'm sure nung storm surge sa Yolanda, ngayon ka lang din nakakita at sinabi mo rin yun, na first time ito. And the people in Tacloban at saka sa Eastern Samar said the same thing, So when you always hear that sa mga survivors ng disasters, ang ibig sabihin lang yun, there was a failure to anticipate the event or the calamity or the flood, the storm surge or landslide that was bigger than what the people remember. So nagkukulang tayo sa anticipation, and that kind of anticipation na mabibigay ng siyensya through simulations and scenario building ay dapat naka-incorporate sa plans. Kailangan din yung pangatlo, yung tinatawag na communication. Dapat kung ano yung na-monitor na maganda na hazard na parating ay well communicated. Hindi lang sa media, gumagamit din tayo ng iba-ibang innovative ways and creative ways, like for example the use of art, the use of music to communicate that knowledge, and to communicate that information. And yung fourth, dapat lahat ng communities down to barangay level, in fact purok level if possible, ay dapat meron yang capacity to make a good response. Iyon, mga pwede kong masuggest, meron ng mga namatay, bagamat mas konti ito, ayaw natin ni isa na mamatay, kasi one life, may kasabihan na one life is one, lost is one too many. So, ang gusto natin talaga ma-achieve is zero casualties. And we can still improve, bagamat maganda ang performance so far, sa pag-unfold ng disaster. So far, okay, pero marami pa tayong pwedeng improve. At wag nating kakalimutan itong phase ng reconstruction and rehabilitation. Marami ang nawasak. Kailangan ng mga tao ng ayuda, ng help, to be able to recover. Prof, anong tingin mo dun sa suggestion na magkaroon ng Department of Disaster, ang tawag nila Department of Disasters, but siguro mas appropriate yung Department of Disaster Resilience siguro, Department of Disaster Resilience. Kahit na ganong kaganda pa yung building nung Department of Disaster na yan, kung wala itong sinasabi ko na 4 para magbuo ng people-centered early warning system, ay hindi pa rin, parang nilipat mo lang ng gusali o binipat mo lang ng bahay. Sa akin, bottom line is anticipatory planning using probabilistic hazard maps, and 2, open data. Kasi yun ang tingin ko. Pag wala yung components na yan sa Department of Disaster Resilience, it will just be parang transferring it, gagastos lang tayo, and if not, I would not like it anymore. Okay. Prof, yung ganitong mga malalakas na bagyo, hindi na po siya nagiging once-in-a-lifetime events. Tulad nung sinabi before, it's actually occurring at a regular interval. Yung huling malakas sa bagyong naranasan natin, si Ferdy, 2016. Ito namang si Bagyong Lawin, comparable.
happened also a few years ago. Tapos ngayon, nandito na si Typhoon Rolly. So, hindi na rin naman sikreto na merong ugnay ito doon sa tinatawag nating climate change o yung climate crisis. Ano po ang inyong thoughts doon sa magiging role ng Pilipinas at ng mga role ng mga Pilipino doon sa, on one hand, pagiging handa sa mga natural calamities, particular na mga bagyo at iba pang extreme weather events. At sa kabilang banda naman, yung campaign para maging mas handa o harapin yung mundo na naging resulta nitong climate change at huwag na ito palalain para sa mga susunod na generation. Okay. Ito namang Pilipinas ay natural laboratory. No? We are in a natural laboratory for disaster learning. Ano yan? Parang nasa typhoon belt tayo, ang dami nating mga bagyo, nasa Pacific Ring of Fire tayo, ang dami nating mga lindol, tsaka volcanism. No? At marami tayong pwedeng ma-contribute in terms of what we learn from all of these disasters which happened. No? Na pwede rin natin mapag-aralan kasi sa mga projections ng mga scientists sa climate change, ang sinasabi nila ay o nga, mas lalala at mas magiging frequent ang mga malalakas na dilubyo, no? Malalaking dilubyo. So marami tayong pwede ma-contribute na kaalaman doon sa buong mundo. Hindi lang para sa Pilipinas o hindi para sa buong mundo. Kung ano yung makalap natin na impormasyon dito, ng mga datos dito, mapapag-aralan natin. We can tag the best practices dito sa Philippines and we can share it with other countries. Kumbaga, maraming theoretical, no, na alam nila ganyan, pero sa atin hands-on, no. Marami tayong mga direct na experience, no, na talagang first-hand experience na pwede tayong makahanap ng mga leksyon, no. Hinahanap natin ito hindi lamang para pag-aralan, kundi hindi para mahanap yung mga mistakes so that we won't repeat it in the future. So, yun lang. Kaya kailangan pag-aralan natin ito. And dapat mag-share tayo ng mga data. And we can learn from each other. Not just the scientists, not just the engineers, pati mga artists, pati mga humanists, pati mga psychologists, pati mga medical experts. Practically every sector, when you talk about resilience, nagsasama-sama po lahat dyan. No? Mga stakeholders, it has to be a transdisciplinary approach, including the stakeholders, the LGUs, for us to learn the most out of our harsh lessons, no? That we experience. So, kasama na dito ang Rolly. Okay. Last question na lang, Prof. Yes. Tingin niyo po ba ang mga Pilipino ay resilient? At dapat ba nating i-celebrate yung resilience ng mga Pilipino? Maganda. Depende kung ano yung definition mo. Kasi yung mga iba kasing mga definition, sinasabi parang paano lang makabangon, nakakabangon yung mga Pilipino. Kasi ako, ang definition ko ng resilience, kasama yung yung paano pagplanuhan no. Kung ang gagamitan pagplanuhan yung mga disasters na maaaring mas malaki pa dun sa na experience natin o yung alam natin. In that sense, no, na hindi lang yung pagbangon kung hindi yung pagpaplano, tingin ko marami pa ang ating kakainin to become really resilient people, no? Kasi sa ngayon, I don't think the LGUs are really planning in the true sense of the word for climate change, no? Kasi kulang tayo ng anticipation, kulang tayo ng pag-incorporate ng real climate change scenarios dun sa plans ng mga LGUs. At marami pa tayong kailangan gawin. In that sense, we are not resilient. Pero kung sabihin ng mga tao, kaya natin na ngumiti at makapagbiro pa pagkatapos ng dilubyo, nakikita ko yan. Marami akong mga disasters na napuntahan at pag ini-interview mo, kahit namatay na yung pamilya, nakangiti pa rin. No? In that sense, we are resilient. But in the sense that I'm talking about, we are not yet. Not at yet. least that's the answer. Not yet.